Hi everyone! I'm Julie. In this video, pag-uusapan natin ang chapter 4 ng librong For Better, For Worse, For Keeps ni Bob Moeller. So, may mga ilang katanungan dito sa book like, did I marry the wrong person? Will we ever love each other the way we used to? Can we get a second chance? So, yung mga tanong na yan, sasagot siya dito sa book. Pero balik tayo sa chapter 4 ng libro na ito na may title na If You Keep Your Vows, They Will Keep You. Ito ay isang paalala kung gaano kahalaga ang mga marriage vows sa pagharap sa hirap ng buhay mag-asawa. So sa chapter na ito, ipinapaalala ni Bob na ang mga pangakong binibitawan sa kasal ay hindi lang pangpasaya o pangpalamuti sa ceremony. Ito ay sagradong commitment na ginagawa sa harap ng Diyos at ng mga saksi na dapat panindigan habang buhay. Like yung mga alam nating vows na for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Yung mga to ay hindi lang sinasabi, kundi ipinapamuhay din. These are tested, not during good times only, but of course, in real life struggles ng mag-asawa. Kapag pinili natin na tuparin ang pangako kahit na mahirap, yung mga pangakong yun yung magbabalik sa atin sa tamang direksyon. So, kumbaga, our vows are like anchors, they keep us from drifting away. Ayon kay Moeller, ang mga vows na ito ang humahawak at nagpapalakas sa relasyon, lalo na kapag dumarating ang problema, temptations, o mga emotional distance. Kung pipiliin ng mag-asawa na panindigan ang pangako nila, ang mga pangakong iyon din ang magbabalik sa kanila sa tamang landas. So, magbibigay ako ng ilang mga takeaways ko from this chapter. From page 72, it says here, the only way a marriage was designed to end is at funeral. And that's the Creator's bottom line for commitment. It's for keeps. So, hindi contractual yung marriage natin. And the Lord Himself designed the idea of marriage. Na yung kanyang pinag-isa ay hindi may paghiwalay ng tao. But what if the marriage isn't working? According to this book from page 72, the way to renew a marriage doesn't begin with a change of emotions, but with an act of will. Kasi hindi naman dinisign ng Diyos ang marriage na na maging perpekto sa lahat ng sitwasyon, kundi maging matibay sa bawat isa yung commitment at pangako ng bawat isa. At syempre, yung araw-araw mong pipiliin at araw-araw mong pipiliin yung asawa mo. Tulad nga ng sinasabi dito sa page 76, may title na Moving from I Do to I Will. The turning point of a marriage is in a moment of crisis when there is nothing to sustain the two of you, but you're promised to remain married for a lifetime. It's the point at which a marriage no longer rides on the promise I do, but I will. So, yun yung sinasabi na araw-araw, yung asawa mo, yung tao na ibinigay sa'yo ng Diyos, siya at siya yung pipiliin mo. And choose to let your marriage live. May kwento dito si Bob na merong isang teenager na hindi siya nakapasa o hindi siya na-reject siya dun sa college na gustong-gusto niyang pasukan. So, gusto niyang mag-commit ng suicide. Pero merong matandang nagsabi sa kanya na, don't do it. There's still so much life ahead. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari pa sa buhay mo. So, nag-decide yung teenager na yon na pagpatuloy yung buhay niya. So, nirelate to ni Bob sa pag-aasawa. Like the teenager who chooses to live, couples need to make a similar commitment to let their marriage live. And the place to begin is by making a mutual commitment to keep your vows, even you don't feel like doing so at that moment. So, kailangan talaga ng malalim na commitment ng mag-asawa sa bawat isa. Kaya nga ang bilin ni Bob dito, kapag napi-feel mo na parang hindi na nag-work, go back to your vows. Consider again exactly what you promised to each other. So ano ba yung mga bagay na magkikip para maikip natin yung vows natin? So merong mga ilang points dito si Bob from page 78 to 87. Number 1, I choose of my own free will to marry this person.
So, you choose your mate of your free will, of your own free will, pinili mo yan. Kaya, ang sabi dito is, maging kontento tayo. Kontento ka sa pinili mo na yan. The secret of contentment is to celebrate that choice, to treat it with honor, and to put out of your mind forever the idea you'd be happier with someone else. So, hindi ka na magse-second guess na what if hindi siya, kung hindi siya dapat kung sino si ganito. Dapat lagi mong babalik ka pa rin dun sa vow na vow na ibinigay mo sa asawa mo. And number 2 na sinabi niya dito, I choose to live according to God's law of love. God is the one who joined the couple together the day they exchange vows. So, ito ay commitment na dapat panghawakan ng mag-asawa habang buhay. And according here, dapat lagi nating i-consider that na ang Diyos, God as our Lord, is the master of our relationship. So, mas magiging matibay yung relasyon ng mag-asawa kapag ang Diyos talaga yung kinoconsider nila. What is God's law for marriage? Jesus defined it in surprisingly simple terms. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. So, yun yung first commandment. And the second is, love your neighbor as yourself. God's law for marriage is to love Him first and foremost, and then to love each other as much as we love ourselves. Yan. Sabi nga sa kanta, help me to love you more than I love Him, and I know I can love Him more. So, pag minahal natin ng Diyos, matututo tayo at magre-reflect yon sa kung paano natin din mahalin yung asawa natin. So, napakagandang point ni Bob yan dito. I choose to treat my spouse as a person of value. So, ganon, bigyan natin ng halaga yung asawa natin, mas priority siya kesa sa ibang mga bagay na ginagawa natin sa work or sa ministry or sa anak mismo, yun ang sabi dito ni Bob. I agree to be a faithful partner until the day I die. So, maintaining integrity and purity in marriage, it gives it strength and meaning. So kapag naalagaan natin yung integrity and purity ng marriage natin, mas lalong lumalalim at mas magiging makulay yung marriage natin. So ilan lang yon sa mga punto ni Bob dito sa book. Ito naman yung reflection ko dito. Sa panahon natin ngayon na maraming relasyon yung nasisira dahil sa convenience o yung kakulangan sa effort, napakahalaga ng mga paalalang ito. Una, ang pag-ibig na totoo ay hindi batay sa mood. Kasi yung feelings natin, yung mood natin, nagbabago-bago siya. Diba? Kundi sa faithfulness talaga at sa pangako natin, sa partner natin, sa asawa na binigay sa atin ng Panginoon. At kung yung dalawang tao na yun ay parehong committed sila, natuparin yung vows nila o yung commitment nila, pangako nila sa Diyos at sa bawat isa, kahit na mahirap, mas magiging matatag at matagumpay ang kanilang pagsasama. So, na-realize ko rin sa akin personally, kasi naging maganda yung impact nitong book na to sa akin and especially this chapter, na-realize ko rin na hindi talaga perfect yung marriage life. Nagiging maayos lang talaga sa tulong ng Diyos. So, na-realize ko na hindi ko kayang tuparin yung mga vow ko kung sa sarili ko lang din. Kaya kailangan ko yung grace ng Diyos araw-araw. Kaya ngayon, part na din ng prayer ko na sinasabi ko na, Lord, tulungan mo ako na tuparin yung mga promise ko sa asawa ko at hindi lang sa mga easy days, kundi lalo na sa mahirap na sitwasyon. Tulungan mo po ako maging faithful, patient, at forgiving sa Kanya. Kaya, kung ang isang marriage ay dumadaan sa pagsubok, ang unang tanong ay hindi dapat, masaya pa ba ako? Kundi, tinutubad ko ba ang pangako ko? So,
To end, sabi ni Bob dito sa huling part ng chapter, why should we keep our vows? Because they will keep us from wasting our lives, like squandering the sweetest gifts life can offer, and from coming down to our final days and saying, it was all so meaningless. God has a better plan for you and me, and than that sad ending. But we can only discover it if we're willing to keep our promises. So sabi ni Bob Moeller, if you keep your vows, they will keep you. Sa madaling salita, ang paghawak sa pangako ay hindi lang para sa asawa mo, kundi para sa sarili mo, para sa pamilya mo, at higit sa lahat, para sa Diyos na naging saksi ng inyong kasal. Marriage is not about perfection, but it's about perseverance. And it's not about finding the perfect person. It's about keeping the promise, syempre with the help of God. Nawa maging blessing din sa inyo yung pinag-usapan natin ito. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig. Bye-bye. Hanggang sa muli.